merong interview etong si Senator Amy Marcos at sinasabi niya mga kababayan na kung saan sinasabi po dito sa balita ng DZRH News, kanila po yan, hindi po yan natin ikinikredit po natin sa kanila, na kung saan mga kababayan, eto daw pong impeachment laban po dito kay Sara Duterte ay itutuloy daw po ng Kamara de Representantes mga kababayan at ayon po yan mismo kay Senator Amy Marcos. So ngayon, di ba sinasabi ng mga DDSet wag daw ituloy. Hindi naman daw tuloy yan kasi nga daw pinigilan ni PBBM. Ang problema kasi mga kababayan, unang-una hindi naman kasi nagdidikta ang presidente doon sa naging opinion niya na wag ituloy. Pangalawa mga kababayan, hindi naman pwedeng pagbawalan ng Kamara kung sino yung may kagustuhang mag-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. So ngayon, pakinggan po natin itong balitang ito na nakita natin dito mga kababayan sa DZRH. Ano po, i-play na po natin. Punta na natin lang kay Senado. Ito, impeachment, abay, iba ito, ha? Ayan. Alam mo naman kung nagsalita ang manang Amy Marcos, abay, maniniwala ka rito, credible ito, ha? Ayan. Impeachment laban kay VP Sara, itutuloy ng Kamara. Ayon kay Senator Amy Marcos. Aba, ganun ba? Akala ko ba so ceasefire na hanggang December. January itutuloy yan. RX number 28. Kasi minabitawan kasi talaga si Senator Amy Marcos na sinasabi niya na itutuloy talaga ng Kamara ang impeachment laban po dito kay Sara. Kaya nga kung matatandaan nyo, noong nakaraang araw mga kababayan, mainit natin itong pinag-uusapan at lagi nating sinasabi na hindi kasi pwedeng diktahan ng Kamara at pagbawalan kung sino yung mga gustong mag-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. Lalo na mga kababayan, at eto pong si Congressman Franz Castro, willing siyang mag-sponsor kung sakali na may magpa-file ng impeachment complaint laban po dito kay Sara. So hindi po yan pwedeng pigilan. Kasi nga mga kababayan, karapatan naman ng mga kababayang Pilipino po natin na mag-file ng impeachment dahil hindi maipaliwanag ni Sara kung saan napunta ang pera ng mamamayan. At saka mga kababayan, ito kasi yung nagiging problema. Ini-question kasi ng mga taga-suporta ni Sara yung ginagawang investigasyon ng Kamara. Hindi nila naiintindihan na peso by peso inaalam ng Kamara kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Raymond at Maas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, kung si Senador Amy Marcos ang paniniwalaan ay tuloy daw yung pagkakain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ayon kay Senador Amy ay ito yung malinaw yung mga naging pahayag ng mga opisyal at miyembro ng Kamara de Representantes na itutuloy nila yung impeachment case dahil bahagi daw ito ng kanilang tungkulin bilang mga mambabatas, kaya ito yung kanyang binabantayan bilang isang malapit na kaibigan ni Vice President. Bakit mo babantayan? Ang tanong kasi dyan, bakit babantayan ni Senator Amy Marcos? Bakit hindi mo hayaan yung mga taong magpa-file ng impeachment complaint laban dito kay Sara? Kasi ang pinag-uusapan dyan mga kababayan, pera ng taong bayan. Ito kasi talaga yung mahirap dito. Kapag kasi kaalyado ni Sara mga kababayan, yung nasa posisyon at nakaupo bilang senador, talagang bantay sarado po nila yung impeachment complaint na pwedeng isampa laban po dito kay Sara. Yan kasi mahirap pag mga kaalyado ni Sara. Puprotektahan nila etong si Sara Duterte para wag ma-impeach mga kababayan. Pero gaya nga po ng sabi natin, lagi naman natin itong sinasabi, sa Kamara kasi mga kababayan, possible na yung ibang mga taga-Kamara sumuporta dyan sa impeachment na yan laban po dito kay Sara. Kasi nga mga kababayan, interest ng mamamayan yung iniisip nung ibang mga politiko. Kasi paano ba naman, tinatanong na nga, pinahayaan na magpaliwanag patungkol sa paggasta ng pera ng mamamayan, sala sa maraming dahilan mga kababayan, sisipot nga sa hearing, pero wala namang gagawin doon kung hindi magdikta lang. Kaya nga mga kababayan, kung iisipin po nating mabuti, since maliwanag naman na nanggaling dito sa balita na binabantayan ni Senator Amy Marcos yung impeachment laban sa kanyang kaibigang si Sara, malaki ang possible dyan na pagdating ng Senado mga kababayan, baka maglabasan yung mga kulay ng totoong kaalyado nitong si Sara at pigilan
yung impeachment na yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging naunang pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang iniisip na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pakiwari ni Senador Amy ay mabilis lang na makalulusot sa Kamara de Representantes kung ito ituloy dahil ito naman talaga ang naisin ng liderato ng Kamara de Representantes. Ngunit kung ito ay mangyari, nagbabala ang senador na tiyak na magdudulot na naman ito. Sabi dito, alam na kung sino nag-leak ng convo ni ni BBM. Di kaya ang sinasabi mo na babantayan niya. Basta mga kababayan, di ba binigyan ko na kayo ng clue nung nakaraan? Kilala niyo na ba yung nag-leak? Alam ko hindi pa lumalabas yung pangalan ng nag-leak. Pero mga kababayan, gaya nga ng sabi ko nung nakaraan, hindi politiko yung nag-leak. Pakitama na lang. Yung mga nakakaalam ha, hindi politiko yung nag-leak mga kababayan, pero hawak siya ng politiko. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino dahil ang mangyayari ay magiging Luzon versus Visayas and Mindanao. Kaya hindi lang yan, Raymond. Baka ituloy yung secession ng Mindanao, ha? Ayan, Mindanao Republic na yan, ha? Pero sino ang nagsusulong? Sino ang matigas ang ulo? Nagsabi ng presidente na wag ituloy. Hindi, wala siyang binabanggit, Mayor, pero ang pakiwari daw ng senador talagang itutuloy dahil mukhang mayroong mga pag-uusap doon sa Kamara de Representantes pero wala naman siya binanggit na grupo o kaya sino mang opisyal o individual na miyembro ng Kamara, Mayor at Elaine. Abay, alamin natin ito kay Manang Milky Rigunan, ha? Abay, alangan namang ang si Pinsan ang magpupursige niyan, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun ang ating alamin dahil kasi ang gusto nilang mangyari mga kababayan, gusto nilang idikit dun sa sinabi ni PBBM na opinion po ng presidente. Pero ito naman mga kababayan ay naipaliwanag na natin. Gaya nga po ng sabi natin, naging matalinaw mga kababayan si PBBM sa mga binibitawan niyang salita. Bakit mga kababayan? Kasi kung sakali magtuloy-tuloy nga itong impeachment na ito laban kay Sara at iba yung binanggit ni PBBM mga kababayan ng mga salita na parang pumapabor siya doon sa pagpapa-impeach dito kay Sara, pihado ipapakalat yan ng kampo nitong si Sara na ang nasa likod ng impeachment nitong si Sara ay walang iba kung hindi ang ating presidente. Buti na nga lang, matalino si PBBM at hindi katulad ni Sara na basta lang sumasakay sa mga tanong mga kababayan na possible na magpahamak sa kanya. Ano po, so ngayon yung sinabi ni PBBM maliwanag naman na opinion niya yon, hindi po siya nag-uutos. Opinion niya po yon at hindi rin maliwanag din naman daw sa kanyang opinion na hindi niya pinagbabawalan yung mga tao na mag-file ng impeachment laban dito kay Sara. Ang sa presidente lang, wag nang pagtuunan ng pansin na itong si Sara kasi wala naman nga itong halaga, mga kababayan. Ano po, pero wala siyang sinabi na wag silang mag-file ng impeachment complaint. So ngayon, kung gusto ng Makabayan Black at saka ng ng bayan muna na mag-file ng impeachment complaint laban kay Sara, hindi naman yan pwedeng pigilan ng Kamara. Ano po, kasi mga kababayan, yan po mga tao na magpo-file ng impeachment laban kay Sara bukod sa bayan muna, mga taong individual na nagsama-sama at gustong ipa-impeach etong si Sara kasi nga hindi masagot kung saan dinala ang pera ng mamamayan. So hindi po yan pwedeng harangin at pigilan ng Kamara para lang mailigtas etong si Sara sa kanyang pananagutan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung para kay Senador Amy ay mukhang meron daw nakahanda na impeachment complaint. O yun, sabi daw ni Senator Amy, mukhang meron daw. Ibig sabihin, hindi pa siya sigurado kung meron talagang impeachment. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa. Laban sa pangalawang Pangulo. Pero may negative effect ito sa presidente, Raymond, ha? Ibig sabihin, nagsalitaan ang presidente, hindi sinusunod na Sa bagay, although separate, may separation of powers ang Congress at Executive Department. Pero for the sake of the unity of our country, ika nga, ha? Abay, sabi nga ni Manong Johnny, one nation, one people, one country tayo. Pagkatapos, itutuloy pa rin yung impeachment. Ayun, yun ang ating antabayaran, Mayor, kung talagang totoo yung mga bubuit ni Senador Amy na
tuloy yung impeachment sa Kamara de Representantes. Kasama yung bubit ni Senator Amy, taga Leyte ba yan? Taga Bicol, ayan. Taga Makabayan, ayan. Saan ba? Yun na. So, antayin natin, Mayor, kung sakan manggagaling na grupo, kung sakaling, ito nga, lalong-lalo na, sabi nga naman, ang pinag-uusapan dapat magpapasko na napupunta tuloy sa mga masalimot na usapin sa politika. Kaya nga, simula pa lang ang aming programa at nanawagan na kami ni Sister El ng Peace on Earth. Ayan. Yun nga mahirap mga kababayan magpapasko na nga lahat-lahat. Yung mga taga-suporta nitong si Digong puro pagrarally pa. Ang inaatupag, saglip na atupagin yung kanilang mga pamilya, mga kababayan, at yung kanilang mga trabaho. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan, puro na lang isinisigaw nila laban sa gobyerno ni PBBM, pababain ng presyo ng bigas. Nasan yung 20 pesos na bigas, mga kababayan, patalsikin etong si PBBM. Pero hindi ba nila naisip, mga kababayan, na kaysa mag-rally sila, maghanap buhay na lang sila para may pambili silang bigas? Hindi ba nila naisip yon? Na kaysa pumunta sila dyan sa walang kakwenta-kwentang rally na yan at wala naman sila mapapala dyan at nagugutom lang sila, bakit hindi na lang nila pagtuunan ng pansin ng kanilang mga pamilya at pagtuunan nila ng pansin na maghanap ng magbanat ng buto para may pambili sila ng bigas, hindi puro reklamo at asa sa gobyerno. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Anyway, shoutout kay Kuya Benny Road. Ay, thank you sa pangkape, Kuya Benny Road. Pagpatuloy pa natin. Give love on Christmas. Isang buwan lang. Ayan. Ceasefire muna. Ceasefire muna. Ayan. Kaya lang, baka nga next year. Ayan, tapos na ang Pasko. Paputok naman na New Year. Sa lubong, wag naman lang. Pasabog. Ba yan? Kaya nga. Baka naman, hindi lang naman tayong namamasko, Mayor, baka sila din. Sabi rito, damputin na lang sa presinto na magpaliwanag. So cut na natin dito, mga kababayan, maliwanag daw tinututukan daw ni Senator Amy Marcos yung impeachment laban dito kay Sara. Ano po kung sino yung mga maghahain ng impeachment complaint sa Kamara laban dito kay Sara, mga kababayan, laban dito sa kanyang kaibigan. So ibig sabihin, pagdating ng Senado, mga kababayan, kung sakali makalusot sa Kamara yung impeachment complaint laban dito kay Sara at dumating ng Senado yan, ako naniniwala pa rin ako, mga kababayan, na may impeach etong si Sara. Kasi alam naman natin na yung ibang mga tumatakbong senator ngayon na re-electionist, magpapakitang gilas yan sa publiko. Pero kung magpapakita sila ng kulay nila dyan sa Senado at ipapakita agad nila, ilalabas agad nila ang totoong nilang kulay, ang tunay nilang kulay, hindi naman sila susuportahan ng taong bayan kasi nga interest ng mamamayan yung pinag-uusapan dito kung saan dinala, kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So kung kakampi sila kay Sara, mga kababayan, possible na pulutin lang sila sa kangkungan. Ano po? Anyway, shoutout kay Ate Libra, October 1 Squad Forever. Sabi dito, balasubas na tao, naglilik, buwisit. Kaya nga 'di ba? So alam ko naman may idea na kayo kung sino 'yon. Pero sa akin, mga kababayan, hindi siya politiko. Pakitama na lamang po ko. Ano po, doon sa mga nakakaalam.